gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Dito sa version ito, ano sabi sa verse 20, huwag niyong bigyan ng sama ng loob ang banal ng Espiritu. Siya ang tatak ng Diyos sa inyo at ang patunay na maliligtas kayo sa araw ng tinanda. Sino ang tatak? No? Na tayo ay niligtas na ng Diyos. Ang banal na Espiritu. At good thing lang, no? Ang banal na Espiritu ay Espiritu. Pag Espiritu, nakikita hindi. Hindi. So, walang nakakakita kung tayo ay markado na sa pamilya ng Panginoon. Ngunit alam ng Panginoon na ikaw ay binarkahan niya kapag na-receive mo ang Holy Spirit. Ano sabi doon sa Ephesians 4:30? Huwag niyong bibigyan ng sama na loob ang Espiritu. Ibig sabihin, ang banal na Espiritu ay nakakaramdam. Nakakaramdam ang banal na Espiritu. So kung isa siyang pwersa, may pwersa ba na nakakaramdam? May pwersa bang marunong mag-isip? Halimbawa, tinulak mo yung galon. Pwersa yun. It's a force. Yung force ba na yun may damdamin? Yung force ba na yun ay may pag-iisip? So Holy Spirit is not just a force. Hindi lang siya nararamdaman. Siya ay may sariling pag-iisip at may sariling damdamin. He speaks and leads. John 16:13. Sige po. Buksan natin. John 16:13. Pag dumating na ang Espiritu, i-guide niya kayo at ipapakita niya sa inyo ang lahat ng katotohanan. Hindi siya magsasalita sa sarili niya lang, pero sasabihin niya lahat ng narinig niya at ang mga bagay na dadating pa. Ano sabi sa John 16:13? Sasabihin sa inyo ng Espiritu, i-guide kayo ng Espiritu kung saan? Sa lahat ng kanyang narinig. Sino ba pinapakinggan ng banal na Espiritu? Ang Diyos Ama. Ang ginawa ng Panginoon. Nakikita ba natin yung relationship ng tatlong persona ng Panginoon? He is a one God, but He has three persons. So the Holy Spirit listens to the Father, and the Holy Spirit convicts you kung anong dapat mong gawin. May mga bagay na ayaw mong gawin, pero pinapagawa sa iyo ng banal na Espiritu, kaya mo ginagawa. May mga bagay na gusto mong gawin, pero dahil nakikinig ka sa banal na Espiritu, hindi mo ginagawa. At kaya nagagawa mo yung bagay na yun, dahil inuutusan ka ng banal na Espiritu. So inisip ng ibang tao, yan, para kung puppet lang ng Panginoon, pero hindi kapatid. Maging ang Espiritu, anong verse yun? Ang nagdadala ng iyong panalangin sa Diyos Ama. Kahit hindi mo pa nabanggit, hindi mo pa nasalita. Alam ng Espiritu kung paano ayusin yung iyong panalangin. May sarili kang AI, kumbaga. Yung AI ngayon, pag mali grammar mo, nakokorek agad eh. Akala natin, discovery, wow, grabe yung mga, gawa ng tao. That's not original. Walang originality ang tao. Nauna ang Panginoon, bago pa makarating yung panalangin natin sa Diyos Ama, naayos na ng Holy Spirit na hindi makakabastos sa harapan ng Ama yung ating mga panalangin. Tingin niyo yung mga panalangin natin, nakakatuwa. Sana po madapa si Sana po para making si grabe yung panalangin niya. Lord, sana po, yumaman ako. Tapos nakahilata ka lang sa bahay. Pero yung mga panalangin natin, minsan dangerous din for us. But when the Holy Spirit is living in you, He will teach you and He will lead you. He also has a will. 1 Corinthians chapter 12, verse 11.